Ayan, magandang morning. Good morning sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon. Sa pag-click nyo po nitong video, no. So, pag-uusapan po natin, pakita lang po natin si Dynamax, no. Ayan, medyo malayo. Siyempre, papalalapitan natin, no. So, discuss ko lang sa inyo, ano ba mga nakakabit dito ngayon, no. So, LiPo 4, 72 volts, 67 amperes. So, ang kanyang hub, ina natin ha, sana malinaw na nakikita ninyo. Okay, so ito po ay 3000 watts nakalagay po dyan. Ito po, dito po kinukuha yung serial number o yung motor hub number para po sa pag-rehistro. Magagamit po nila yan, magkaiba po yung chassis number, yung chassis nyan, and then QS motor po yung hub nya. So isa sa quality brand ang QS motor. So yun, ano lang po yung papel na pandikit. So hindi po siya natuklap na bakbak na aluminum. So ayan po ay isa sa mga branded ko sa sa pagkakaintindi ko, kasi hindi kagaya ng ibang brand kasi na 'di ba nakasulat talaga yung kung ano yung niya, yung model nung yung kilala na brand. Sasampulan na lang natin na kunyari Honda, 'di ba? Pagka Honda gawa yan, or Bosch, yan Bosch, yung mga ganun. Meron din kasing hub na Bosch yung makikita nyo. So yun. So 6 months nagamitan, ayan pa rin po siya. Hindi ko pa po siya nalilinis ng talagang nasabon ko siya ngayon. Puro lang tayo ngayon, puro tubig, clean water para lang matanggal yung tapos nag-spray tayo ng WD-40 dito para lang kahit pa paano medyo matanggal yung any lubricants pwede naman po, no. Not any, sorry, syempre yung related sa electrical okay, so stock pa rin po yung gulong natin. Ewan ko nakikita ba, ayan, so hindi pa naman siya ganun kapudpod, pero may sign na rin na na usage syempre. And then na nakaraan nalaglag yung isang tornilyo, kaya pinalitan ko na rin ng Allen wrench yan. So disc brake ang likod, harap likod disc brake yan. So 2-pot. Yan po. Then ayan, sa naman sa controller niya, ang nakalagay po diyan EM85 na Votol. So isa rin po sa brand na maganda naman si Votol. Kaya kung kayo ay medyo end user, masabi ko na pasok po sa ninyo to, requirement ninyo si Dynamax. Bali ito po yung version 1, kasi meron na rin pong lumabas na version 2 na naka tawag ito, na naka type 2 charger, tapos yung pwede siyang itaas ng amperahe na hanggang 78 amperes. So the more range na makukuha ninyo. So ito, sakay na tayo. So ang kinabit ko pa lang dito ito tapos yung busina nga. Sa ilaw guys, very satisfied ako sa ilaw nito, napakaganda. Wala akong auxiliary kung mapapansin niyo, pero parang maganda rin magkaroon ng auxiliary yung dilaw, kasi pagka umuulan, pagka sobrang basa, wala po makita sa white. Kaya po nagkakaroon ng dilaw, yun ang tinatawag nating all weather, kasi nagbabounce po yung kintab ng water pagka puti. So yun po yun. Okay, so parang gusto kong bumangking anyways, ito napakatahimik pa rin. Wala kayo naririnig na parang ik-ik. Sa iba po kasi yung gamit natin dati ik-ik, tapos ang daming nagkakalampagan na kaha. So ito po, ayan, ganun pa rin siya, intact siya, kasi nga sabi ko nga sa inyo, ang kunat. So wala pa po siyang yung mga lamat. Wala pa naman ako nakitang ganung kagrabing lamat. So yun, ano pa ba may enjoy nyo rito? Yun nga, mga added features na lang po, yung mga cruise control, reverse, ayan. Tapos syempre yun nga, may rehistro siya, kaya lang natatagalan dahil nga po sa requirement
ng LTO galing sa BOC. Ano yung BOC? Bureau of Custom. Kasi po sa custom po nang gagaling ito para sa mga tax payment, di ba? So kung tax paid na yan, doon pa lang nila pwedeng ibigay yung mga details. Kailangan po yun eh. So bakit alam ko tong mga to? Kasi po ever since nakamotor na po tayo, nung araw po walang papel ng mga DIO, mga ibang motor. So meron pang tinatawag na tawid dagat sa ibang lugar ni rehistro. Ibig sabihin tinalon sa ano yon. So tawid dagat sa Mindanao ni rehistro kasi pwede doon, parang gano'n ang dating. So tapos yung mga Taiwan surplus, Japan surplus, wala pong mga rehistro yan dumating dito sa Pilipinas. Ikaw magpaparehistro. Kaya nasubaybayan ko po kung paano parehistro ng walang papel. So kung wala kayong resibo, wala rin pong magiging ano yan. Mahirapan po kayo magparehistro kung wala kayong resibo. Kaya yung mas maganda na para hassle free sa inyo, bumili po kayo sa mga brands na meron ng naglalagay ng accredited na ng LTO. So nagko-comply sa registration. So kung may natatagalan man, sino bang naman ayaw i-register yung binibenta nila, di ba? So lahat po yan matatahimik din naman po yung customer service nila kapag naibigay na nila yung rehistro, di ba? Kaya isipin nyo lang din po yun, no? Gugustuhin ba nilang iipitin yung rehistro ninyo o hindi, di ba? So yan. So patience, kasi minsan baka hindi nyo alam, although yes, they're doing naman yung part nila para mailabas yan, kasi nga yun nga, sila rin naman kinukulit kasi ng mga customer, di ba? Pero yun nga, part din kasi na servicing naman yun. Kaya okay lang, pero wag masyadong wag masyadong makarant kayo parang ang binili ninyo BMW. Pero again, still customer pa rin yan. Nothing against dun sa mga bumibili ng mas mahal, ganyan. Pero syempre kahit paano, sa panahon ngayon guys, kailangan natin habaan ng mga pasensya natin. Intindihin lang po natin ang paliwanag. Kung pangit sila magpaliwanag, hanap po kayo ng ibang kausap na pwede magpaliwanag, yung higher ups, no? For sure mas maipapaliwanag ng higher ups yan, kasi minsan alam niyo naman po yung mga tao natin na nakukuha sa baba, alam nilang gawin yung trabaho nila, pero minsan nahihirapan silang i-explain kung paano ba talaga, no? Lalo na kung nagiging arrogante kagad yung customer, nakala mo binili ang buong pagkatao ng staff, di ba? So yun lang naman. Kaya ingat-ingat na lang din po tayo guys sa panahon ngayon guys. Sabi ko nga sa inyo, itong krisis iba. Kailangan nyo na, pakita nyo talaga na mabuting tao kayo guys. Ayun, sabi ko nga, ako talaga ng may brand wars. Tapos yung binubuli nyo yung mga bago, medyo iba na rin kasi ang dating sa akin ng ganun kaya kaya ko kayong tablahin kung ganun din kayo do. Iiwasan ko na lang kayo, pero hindi na ako para okay, so positive lang tayo guys. At ayun nga, while featuring natin tong ginagamit natin, syempre wala tayo ibang gamit kundi ito. Kaya dito tayo. Pero so far masyado tayong dito masaya. Sa sobrang saya ko nga, ito mo, talagang daily ko siya gagamitin ang walang masyadong iniisip. Charging, wala, kahit 2 araw ako hindi mag-charge, okay lang. Ang gulo na naman dito. Okay, the back, may gusto lang akong gawin dito, yung itono ko yung ulit, yung shocks, para mas medyo yung riding comfort natin mas ma-feel natin. Kaya taas ko lang yung lens kong isa. Yun, so SB Road tayo dadaan kasi nga may pasok yung mga bata at may mga mga public utility vehicles na nasa gitna lagi ng Quirino Highway.
Okay, so yun lang, shinare ko lang muna kung ano yung si Dynamax na nakikita ninyo. Kamusta ba siya? Baka sabihin nyo, ito lang lagi ang nakikita ninyo sa ano natin. Kasi mas nag-enjoy ako mag-ride guys. So, nakita ko lang sa inyo ulit yung itsura ng Dynamax na gamit natin. Kasi medyo meron siyang kamuka. Kamukha niya talaga yung Voltaris Pro, yung puwet patalikod patalikod. Yun, sa harap kasi na bago yung buong muka, tapos yung ano Voltaris parang naka skeleton yung ano, naka naked handle, no, handlebar. So may advantage yun, pero sa akin kasi mas maganda pa rin may cover. Kaya ito din ang napili ko. Saka tingnan nyo po yung legroom ko. Diba nakakalaro yung pa ako. Relax na relax lang ako. At syempre yung purpose ng paggamit natin, yung magagamit natin sa panghakot. Kaya tayo may gulay board. So hindi na ako nasa pabilisan guys. Nasa tamang ano ko, paggamit lang. Si Bombay makapina sa akin. Ayun, so ano lang tayo, chill lang pabalik ng bayan. Ayun, ang nawala sa atin pala ngayon, ito nawala yung brake switch dito sa kanan. So papalitan ko lang yan. So imagine nyo, no? Hindi, sa kanan natin pag-usapan yan. Pero bibigyan ko kayo idea kung ano yung, kasi kung nawala yung brake switch ninyo, parehas nawala, di ba pagka susi ninyo nakapi, kailangan nyo muna pumreno para ma-start. So pwede nyo pa rin gamitin yung side stand para pang start. Okay, so pero didiscuss ko pa rin yan sa susunod. Mahaba na tayong video. Okay, dito na lang po muna at mahaba na nga, sabi ko nga, diba? So ayun, maraming salamat po. So okay, once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa, no?